Kaya hindi ako nanonood, na high blood lalo ako. Na high blood po talaga ako kanina. Torre Pisut. Boss Bad, si French Castro pa talagang pinag-opening pre. Kakadiri. Ayaw ko rin manood ng Tricom niyan kasi nabubisit lang ako at baka ma-high blood ako. Na-high blood po ako. Kaya nag-ano na lang ako para ma-release yung ating mga galit sa katawan. 3 taon nang nawala na si BBM, lahat pag naiba ang Pangulo, makang madaming makakasuhan, pero lubog na Pilipinas sa utang. Correct po. Alam nyo, inano ko lang, no? Na-share ko lang. Nagtataka nga ako bakit wala nagsishare nito, no? Yung first 3 years ng Pangulo na nadagdag sa utang, kay Pangulong Duterte, ang nadagdag po sa ating utang, 800 billion lang sa first 3 years. Kay Bongbong Marcos po ang nadagdag sa utang 4.2 trillion. Laki, no? Same same year. First quarter ng 2019, ang nadagdag sa utang natin 800 billion. Kay Marcos, first 3 years hanggang March 2025, ang nadagdag sa utang natin 4.2 trillion. Napakalaki po ng diferensya. Ibig sabihin, kung hindi po nagkat pandemya, hindi po lalaki yung utang natin kay Tatay Digong. Kasi kalahati nung wala pa pong pandemya, 800 billion lang ang nadagdag. Oh. Imagine. Wala ba sila balak kumbidahin ang mga BBM vloggers? Parang yung tanong po yan na na ang may confidential fund lang po ba ay si BP Sara? Bakit po si BP Sara lang yung isinalang na confidential fund? Di ba? Yun eh. Tanging si BP Sara lang po ba ang may confidential fund? Marami po. Bakit si BP Sara lang ang inimbestigahan ng confidential fund? Ito pong gobyernong ito, lalo na po tong Kongreso, wala po silang yung yung tago-tago. Wala pong pagkukunwari. Target namin mga Duterte, wala nang yung magtatago pa sila na kunwari ang iniimbestigahan talaga natin dito ay confidential fund. Wala po silang pagkukunwari. Talagang ang gusto lang namin imbestigahan yung confidential fund ng Vice President at saka yung confidential fund ng DepEd dahil siya rin ang secretary nun. Yun lang. Walang pagkukunwari yun. Dito naman po, fake news vlogger lang, pro-China at Pogo vloggers. Kaya po panay mga Duterte vloggers. Hindi po marunong magtago sa pagkukunwari itong gobyerno na to. Pinamumukha po nila sa atin ang lahat. O yan lang i-imbestigahan namin. Ano ngayon? May magagawa ba kayo? Ang masakit nun na si Torre, magaling si Torre sa ganyan eh, Saywar. Sabi pa ni Torre, wala naman yung mga yan, di ba? Hanggang daldal. Si Torre ba yun? Basta isa sa kanila mga nagsabi nun. Hanggang daldal lang naman yung mga yan. Pinamumukha po sa atin eh. At pinamumukha din sa ating mga Duterte supporters na hanggang dakdak lang tayo. Naglabasan na ang maraming Duterte supporters. Mayat maya ng may rally, dakdak pa rin sa kanila yan. Talagang ganyan ang buhay. Ika nga, panapanahon eh. Weather lang yan. Huwag nyo kasing patulan yung troll. Kaya sumisikat si Franz Castro dahil yan trabaho niya. Na-promote si Diwata. Laki ng utang pero walang nagawa. Correct. Lahat napunta sa ayuda. Di ko mahintay 2028 kung sino-sino makakasuhan. Lalo't mga Congress, tignan ko madami mapapakulong sa si Sara na pag natalo siya. Ito, 6 years ni Sara. Baka focus yan lahat sa gumipit sa kanila. Hindi ko po alam kung ganun po si BP Sara. Kasi si Tatay Digong wala naman pong ganun. Sa bagay, iba itong sitwasyon na to eh. No?
Talagang ngayon, dinurog talaga yung mga Duterte. Tambak ang petisyon sa Korte Suprema pero puro pera ang reklamo. Pinakamarami pong petisyon, pinakamaraming reklamo, pinakamaraming kaso ang dinala sa panahon ni BBM sa Korte Suprema. Ang tindi, talaga mga breaking record to. Sabi nga ni Gesmundo, bumili na kayo sa dami ng kaso ninyo. Kinakailangan ninyo wholesale. Bumili na kayo ng wholesale na toga. Tindi, no? Bago ka pala humarap dyan, ang dress code nyo, kinakailangan nakatoga kayo, no? Okay, I'm from Davao. Hello, sir. Yan. Boss, ang Uber, umalis dahil sa anggulo ng batas ng transpo. Paano kaya ang Facebook naman ang mawala dito sa Pinas? Magwawala na ba ang Pinoy nun? Hindi naman po nila kayang mawala yung Facebook dito. Ibaban nila yung Facebook dito. Hindi po nila kaya yun. Yun po ang managawa ni BBM Servach, yung palakihin ang utang ng Pinas. Imbitahan ang St. Peter Parlor. Biro. Saan kaya napunta ang 4.2 trillion? Alam nyo po, hindi lang po 4.2 trillion actually yan. Yan po yung nadagdag sa utang. Pero tandaan po ninyo, may billion-billion po binayad dyan sa NAIA. Yung mga pre-privatize po, yung mga binentang mga lupain. Dami rin pong binentang mga lupain nung first 3 years ni Marcos. Yung pong Maharlika Fund na 100 billion din po naging pondo, galing po yan sa mga bangko natin, galing po yan sa ating mga kontribusyon. 100 billion din po yan. O ano pa? Deca Homes Davao, Freddy Frontreras. Okay. O, shoutout sa iyo, Freddy Frontreras. Ano pa? Meron pa po mga transfer mula sa PhilHealth, PDIC, daan-daang billion din po yan. So, hindi lang po yung nautang, kung hindi, mismong ang dami po talagang pumasok sa kaban ng yaman ni Marcos. At sa dami po na yan, wala kayong nakitang proyekto. O, wag pong pilosopo. Baka may pa isa-isa sabihin nyo. Hindi po. Yung sa dami pong pera na pumasok, international companies is like ICC. They are supranational. 2025, pondo na ubos na agad. Hindi po mismong Facebook ang alis dito sa Pilipinas. Boss Buzz, pwede fake news din? Si BBM kasi sabi niya, yung sisig daw galing sa tira-tirang piraso ng baboy. Ginawang pagpag yung sisig. Anong pa-promote kay Diwata Torres sa mga panggugulo? Masyadong demanding sa Facebook, lol. Imbitahan ng St. Peter's Parlor, biro lang Kaprans. Hindi po, kung mismo ang Facebook ang alis dito sa Pinas. Hindi naman siguro sila alis dito. Ang dami pong Facebook user eh. Grabe gobyerno. Saan kaya nila yung pinagbentahan? O meron pa palang pinagbentahan ng ginto, di ba? Hindi po tayo nagbenta ng ganyang karaming ginto nung panahon ni Tatay Digong. Partida pa yun. Kaya nga lumobod lang tayo ng utang dahil nung nagkaroon po ng pandemya. Wow, thanks Sir Buds. Palagi kami nagsusubaybay sa'yo. Ikaw lang talaga di fake news. Tatay Badong, bakit ba tayo nagagalit kay Marcos? Wala naman siyang ginagawa. Tama nga naman. Ang problema, walang nagagawa. Nagbebenta ng mga ari-arian. Walang nagagawa. Umuutang ng malalaki. Walang nagagawa. Nagpa-privatize. Biglang lumitaw si BBM para i-promote si Torre, pero di makapunta sa Davao. Tatay Badong, bakit ba tayo yan? Pag napagod yan sila, baka umalis sila.
Tatay Badong, bakit ba tayo inggit? Nagagalit yan. Isa rin po yung pinagbebenta ng ginto na kasama sa Nawaldas. Boss Badge, yung mga solo winning ng loto, huwag kalimutan. Hindi naman po pumasok sa ating bayan. Yung mga pumasok lang po sa pera ng taong bayan. Sabi nyo nga, may nanalo eh. Di ba? Not counted po yun. Kung yung nanalo na yun, totoo, di okay. Kung hindi naman totoo, di hindi rin sa atin napunta yun. Dapat ang benta si Auntie Claire. Nako, mahirap po ibenta yun. Kasi hindi pa pwedeng pang antique store. Dapat ang mahirap ibenta yun si Auntie Claire. Ako eto lagi nilang pinoproblema yung misinformation, disinformation. Bakit po naniniwala yung mga eto napakasimpleng tanong. Mayroon pong mainstream media sa atin. Bakit po kung totoo po na yung mainstream media ay hindi sila nagpe-fake news. Kung totoo po na yan yung pinagmamalaki nila 'di ba? Yung mainstream media ay totoo yung news nila, hindi fake news. Kung totoo po yung news ng mainstream media, bakit po meron pa rin namang mainstream media? Bakit vlogger po yung sinisisi nyo? Hindi ba it's about time na imbestigahan nyo rin yung mainstream media? Bakit po hindi na sila pinaniniwalaan ng tao? Dapat yun yung topic nyo eh. Ang dami pong mga reporter, kompleto po ng gamit yung mga yan. Bakit po hindi na naniniwala yung mga tao sa kanila? Kasi sinisiraan ng mga vlogger? Hindi po eh. Mas kapani-paniwala po kasi. Alam niyo po, eto tingin ko, nasa field ako eh. Halimbawa nung interesado yung mga tao nung magsasampa tayo ng reklamo laban kala speaker, di ba? Yung nasa ombudsman, magsasampa ng reklamo. Eto, wala mo ng fake news. Yung totohanan lang po. Naroon na yung mga vlogger, binabalita na, eto po, narito po kami naka-live po yung mga vlogger. Narito po kami ngayon sa may ombudsman, etc. Kaya nagiging kapani-paniwala po yung mga vlogger kaysa sa inyong mga mainstream media. At bakit sila na ang pinagkukunan? Yung pong up-to-date, no? Yung pong up-to-date na pagbabalita. Ngayon po kasi, sa bilis po ng maganap yung mga kasabay po ng ng pagbilis po ng pagkalat ng impormasyon. Gusto rin po ng tao na mas kaya bakit patok na patok po yung mga vlogger na may mga ahas katulad po ni Maharlika, tukoy na natin. Bakit patok na patok si Maharlika? Kaysa kay Badong, di ba? Kasi si Badong, tapos na yung balita, sinusuri lang ni Badong. Eto si Maharlika, hindi pa nagaganap yung balita, may scoop na siya. Yung pong scoop mentality na ikinasikat ng mga media noon kontra sa dyaryo. Di ba? Dyaryo, bukas pa mababalita eh. Yung mga media na ngayon na mababalita, mamayang gabi lang may balita na. Doon po kayo tinatalo ng mga vlogger. Hindi lang po up to date, talagang actual na nagaganap. Naroon yung mga vlogger. See? Gusto ninyong makita ano yung nangyayari sa ombudsman, sino yung magsasampa ng kaso? Mga vlogger.
Eh kayo, kailan nyo ibabalita? Naroon din sila, mga media, naroon din sila. Nakatambay doon, kwento-kwentuhan. Nakaseparate talaga sila eh. Madidirihin sa amin yung mga yan eh. Nung una, mga siga pa yan. Yung mga media nung araw, mga siga pa yan eh. Yung pag nariyan na sila, tatabi na kami. Sila yung priority. Ngayon, di, pinapalagan na namin yan. First come, first serve. Hindi na uubra yung hawiin nyo yung mga vlogger. Kung nauna yung vlogger sa press conference, wala na kayong pakialam. Kayo ang pumwesto. Hindi yung bubugawin nyo yung mga vlogger. Ganun po. Nare-realize na nila. Nare-realize din ng mga vlogger na hindi tayo pwedeng tatabi para dyan sa mga yan. Kung nauna tayo sa pwestuhan, nauna tayo sa pwestuhan. Di ba? Bago na pati mentalidad eh. Eh puta, nariyan ba daw? Sila badong ba naman? Oh, ba't yun kanina pa kami rito. Huwag nyo sabihin na ikalawa. Yung vlogger, dahil naka-live siya, walang time yan para mag-edit. I-edit niya. Tapos, yung gusto lang nila ipapakita, hindi po. Ang vlogger po, lahat na nagaganap, pinapakita. Kasi naka-live eh. Hindi mo ma-edit yan na naka-live ka. Sa kanila, yung pabor lang sa kanila. Kaya galit yung mga tao eh. Nakikita nila yung ginagawa, lalo na yung mga OFW. Di ba? Kuha kayo ng kuha dyan, hindi nyo naman ipapalabas yung lahat. Gusto lang kasi ng tao, maging fair sila. Gusto lang ng mga tao na yung kinunan yun ng balita, ay yun po yung lalabas, hindi yung dati pag may mga rally, magko-cover sila sa rally, welcome, sila, tuwan-tuwa yung mga di ba? Ngayon, hindi na. Ibinubugaw na sila sa mga rally. Sinasabihan na sila ng mga, di ba? Yan yung nakikita ng tao eh. Hindi po nakasalanan niya ng mga vlogger. Kayo po sa TRICOM, hindi po kasalanan ng mga vlogger kung bakit po sila na ang mas kapanipaniwala kaysa sa media. Dati, di ba? Oy, naku, pakuha tayo. Dito tayo, sa likod tayo ni ganun. Ngayon, hindi na. Pinagtatabuyan sila. Alam niyo yung sa paano? Naroon kami, ha? Alam namin kung gaano karami, kung libo po ang naroon. Pag binalita ng mga yan, daan lang. Siyempre, pag uwi mo, galing ka ron, alam mo kung ilan yung bilang, marunong ka naman magtansya. Pucha, alam mo libo-libo yung mga nasa, yung mga huling araw, yung mga bago nila bakuran yung EDSA's ride. Libo-libo na po pupunta eh. Nakasanayan na ng tao bago umuwi ng bahay. Dadaan muna dun. Makikipagkwentuhan, makikinig ng konti sa mga speeches. Libo na po. Yun dumadalo. Tapos ibabalita nila. Meron dito mga 100. Putyang, kaya galit na galit eh. Magagalit ka talaga eh. Magagalit yung mga taong umatin kasi alam nilang marami kami. Tapos ibabalita ninyo 100 o ang dami. Tapos yung gusto lang nila na speeches,